Ka-express, mas lalong tumitingkad ang performance ni Kai Sotto dahil ang kanyang tinalo sa loob ay hindi basta-basta. Jelil Okafor, ang former third overall pick ng 2015 NBA Draft. Si Okafor, isang dating Duke star at long-time NBA big man, ay pumasok sa serye bilang pangunahing sandata ng Livanga Hokkaido. May averages na 21.5 points at 10 rebounds sa dalawang laro. At sa kabila nito, si Kai ang mas nagdikta ng laban sa crucial moments. Sa head-to-head matchup, si Kai ang mas efficient at mas impactful sa dalawang dulo. Bukod sa mas mataas na rebounding presence, naitala rin niya ang multiple blocks laban mismo kay Okafor. Malinaw na indikasyon na kaya na niyang makipagsabayan at mangibabaw kontra sa isang NBA caliber lottery level big man. Para sa scouts at analysts, mahalaga ito. Hindi lang numbers ang usapan, kundi kung kanino nagawa ang mga ito. Ang mensahe ay diretso, kung kaya ni Kai ang mag-produce at mag-control ng laro laban sa isang dating NBA third pick sa high-level import environment ng Japan B-League, mas lumalakas ang argumento na ang Gilas anchor ay legitimate NBA-ready prospect na muli. Mas naging mabigat ang dating ng breakout performance ni Kai dahil ang kanyang nakaharap ay isang proven NBA name, si Jelil Okafor, ang third overall pick ng 2015 NBA Draft. Sa back-to-back games ng Japan B-League kontra Livanga Hokkaido, malinaw ang naging kwento. Ang Gilas anchor ay hindi lang nakipagsabayan kundi napakita ng control sa loob sa isang dating NBA lottery big man. At nitong January 31, sa kabila ng pagkatalo ng Koshigaya Alphas, nagposte si Kai ng 14 points, 10 rebounds, 6 assists, 1 steal and 3 blocks, habang si Okafor ang pangunahing sandata ng Livanga. Pero sa kabila ng mas mataas na usage ni Okafor, kapansin-pansin ang efficiency at all-around impact ni Kai, lalo na sa depensa, kung saan ilang beses niyang napigilan at na-alter ang attempts ng dating NBA center. Ang matchup ay nagsilbing unang malinaw na test kung saan sinusukat si Kai kontra sa isang NBA caliber interior scorer. Mas tumitindi ang eksena nitong February 1 sa rematch ng dalawang koponan sa isang dikit na laban na nagtapos sa 81-80, panalo dito ang Koshigaya Alphas. Si Kai ang naging sentro ng opensa at depensa ng koponan. Nagtala siya ng 20 points, 14 rebounds at 2 blocks, kabilang ang clutch plays sa huling minuto. Sa parehong laro, si Okafor ay nananatiling productive, pero si Kai ang mas nagdikta ng tempo sa loob mula sa rebounding battle hanggang sa rim protection sa crunch time. Sa konteksto ng Japan B-League, hindi pangkaraniwan para sa isang big man na galing sa injury na agad mangibabaw kontra sa isang former NBA third pick. Ang ipinakita ni Kai ay hindi lang scoring kundi basketball IQ, timing at physical readiness. Ito ang klase ng head-to-head performance na binabantayan ng mga scouts at analysts dahil nagbibigay ito ng mas malinaw na sukatan at kung nasaan ang antas ng isang player sa global hierarchy. At para sa Gilas, ang mensahe ay malinaw. Ang kanilang pangunahing sentro ay muling nagpakita na kaya niyang makipagbanggaan sa mga elite big man, isang mahalagang factor habang papalapit ang mas mabibigat na international matchup. At ang mas mahalagang detalye sa Kai Sotto versus Jelil Okafor matchup ay hindi lang ang box score, kundi ang uri ng laban na kanilang ipinakita. Si Okafor bilang dating NBA third overall pick ay kilala sa kanyang polished low post game, strength sa loob at kakayahang mag-produce laban sa contact. Sa seryeng ito, malinaw, nahanda si Kai sa ganitong klaseng physicality at sa ilang pagkakataon siya ay nagdikta ng engagement. Defensively, naging susi ang timing at length ni Kai. Ang kanyang 3 block nitong January 31 at 2 blocks nitong February 1 ay hindi lang mga highlight plays. Karamihan dito ay diretsong sagot sa mga attempts ni Okafor sa paint. Ipinapakita nito na hindi na basta intimidated si Kai. Sa halip, maingat niyang binabasa ang footwork ni Okafor, nagstay vertically at ginamit ang wingspan para makontest nang hindi siya nagfa-foul. Isang maturity jump sa kanyang defensive game. Offensively naman, makikita ang kaibahan ng roles. Si Okafor ay high usage scorer na umaasa sa post isolations, habang si Kai ay mas system-oriented, nagproproduce sa loob ng flow ng opensa, nagsiset ng solid screens at nagbibigay ng 6 na assist sa unang laro ng serye. Ang playmaking na ito ay nagbigay ng mas balanced look
sa Koshigaya Alphas at naging dahilan kung bakit mas naging unpredictable ang kanilang half-court set sa rematch. Para sa mga evaluators, mahalaga rin ang efficiency gap. Sa dalawang laro, mas mataas ang field goal efficiency ni Kai, habang mas kontrolado ang shot selection. Sa isang liga ng puno ng imports na mataas ang usage, ang ganitong klaseng production na hindi nakadepende sa volume ay malaking plus. Ipinapakita nito na kaya ni Kai mag-contribute at manalo ng games kahit hindi umiikot sa kanya ang buong opensa. At sa Gilas context, ang head-to-head na ito ay may direktang halaga. Ang mga kalaban sa FIBA, lalo na ang New Zealand at Australia, ay may mga big men na katulad ng profile ni Okafor, malalakas, bihasa sa loob at sanay sa physicality play. At ang ipinakita ni Kai laban sa isang former NBA lottery pick ay nagbibigay ng kumpiyansa na ang Gilas frontline ay hindi na basta tatamaan sa paint, kundi may kakayahang lumaban at mag-control sa critical moments. Well, sa kabuuan, ang back-to-back performances ni Kai laban sa Lifanga Hokkaido ay higit pa sa simpleng magandang laro. Ito ay isang benchmark series para sa kanyang career. Ang katotohanang nagawa niya ito kontra kay Okafor, isang former third overall pick ng NBA draft, ay nagbibigay ng mas mabigat na konteksto sa kanyang numbers. Hindi ito empty stats, ito ay production na nakuha laban sa isang big man na may NBA pedigree, sanay sa physicality at high-level competition. Para sa mga evaluators, mahalaga ang ganitong head-to-head dahil dito, malinaw na nasusukat ang tunay na antas ng isang player. Mas malinaw rin ngayon ang estado ng kanyang pagbabalik mula sa injury. Sa loob lamang ng 4 na laro, nakita ang tuloy-tuloy na pag-angat ng minutes, efficiency at confidence mula sa maingat na return hanggang sa pagiging primary option sa crunch time. Ang kawalan ng visible limitation sa galaw, pati na ang consistency sa rebounding at rim protection, ay nagpapahiwatig na functional at competitive ready na si Kai. Ito ang eksaktong senyales na hinihintay ng parehong club at ng ating national team. At para sa Gilas, ang timing ay critical. Papalapit ang FIBA World Cup 2027 Asian Qualifiers at ang pagkakaroon ng isang healthy, confident at battle-tested 7-3 center ay malaking strategic advantage. At ang ipinakita ni Kai laban kay Okafor ay nagpapakita na kaya niyang tumayo laban sa malalakas na big men, isang pangangailangan laban sa mga powerhouse tulad ng New Zealand at Australia. At sa sistema ni Coach Tim Cone, ang ganitong klaseng two-way presence ay maaring magbukas ng mas maraming options sa opensa at magpatibay ng depensa sa loob. Sa malaking larawan, ang seryeng ito ay nagbubukas muli sa usapan tungkol sa global ceiling ni Kai Sotto. At ito ang Express Info kung saan bawat kwento ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.